Sa video na to guys, tuturo ko sa inyo kung paano nyo matatanggal yung mga parang pop-up ads, yung mga bigla-bigla na lang na may nag-a-appear sa screen nyo, yung may mga casino, di ba? Yung parang bigla ka na lang napupunta sa Shopee, bigla ka napupunta sa Lazada, di ba? Tas kung ano-anong website, kung ano-ano yung mga nangyayari sa screen nyo, di ba? So alam mo yun, may open ka lang sana sa Google Chrome, di ba? May isa-search ka lang tapos kung saan-saan napupunta yung, di ba, ng phone ninyo. Minsan dito napupunta mga betting app. So nakakapagod at nakakainis, 'di ba? Sa video na 'to ituturo ko sa inyo kung paano niyo 'yan tatanggalin in one easy solution. So para mabilis tayo, ituturo ko na agad sa inyo kung paano niyo pwedeng tanggalin. Pero maganda panoorin mo hanggang sa dulo ng video kasi ituturo ko sa inyo kung paano 'yon nangyayari sa inyo and para hindi na maulit sa cellphone ninyo. So yung gagamitin ko example dito sa video is itong Tecno Spark 50 5G and itong Redmi Turbo 5 Max na mas kilala sa tawag na Poco X8 Pro Max. So pakita ko muna dito sa Tecno Spark 50 5G. So ang gagawin nyo lang para matanggal at matigil na yung mga pop-up ads, yung mga random kung ano-ano sa cellphone ninyo. So ang gagawin nyo, pupunta kayo ng settings. Then, hanapin nyo ngayon dito yung applications, yung apps, or storage. So, pwedeng magkakaiba kasi kada device. Pero, yun lang yun. Storage, app management, app manager, applications. Basta yung ganun. In case dito sa Tecno is storage. Dito naman sa Redmi or sa Poco phone is apps siya. So, unahin ko na muna dito sa Tecno Spark. So, i-click nyo ulit yung 3 dots. Then, ilalagay nyo yung display, system apps. Scroll down nyo. Then, ang gawin nyo guys, hanapin nyo yung parang kakaibang application or kakaibang pangalan. Minsan, walang logo, di ba? So, for example, ito, makikita nyo, connected scan, di ba? Tapos, makikita nyo naman dito sa left side niya. Wala siyang logo, no? So, ang gawin nyo, click nyo yung check mark. Click nyo yung uninstall. Then, make sure na hindi naka-check yung keep data para talagang mawala yung application sa device ninyo. Then, click nyo yung uninstall. So, after nyan, di ba, good to go na yan. Ngayon, balik naman tayo dito sa Redmi or Poco phone, no? So, ang gagawin din natin ngayon dito, hanapin natin yung kakaibang application. Pero, mapapansin nyo, almost lahat ng Android system apps is walang logo dito sa left side niya. So, huwag kayo basta-basta guys na mag-uninstall ng mga ganyan kasi karamihan dyan system applications, no, medyo mas naging tricky kasi ngayon compared dati. Anyway, mamaya explain ko naman. So, ang gagawin nyo, ilalagay nyo yung sorting by name, click nyo yan, then lagay nyo yung installation time, then hanapin nyo dyan, 'di ba, yung pinaka-recent na application na walang logo, minsan walang pangalan, or kung may pangalan man katulad nito, is medyo parang kaduda-duda siya, parang suspicious yung application kasi install service yung pangalan niya, 44 MB siya, pero walang logo. So parang siya yung pinakakaiba dito, 'di ba? So ang gagawin nyo, click nyo yan, then i-uninstall ninyo. Saka don't worry guys, no, yung mga system apps naman kasi na sobrang mahalaga, katulad na lang for example nito, no, wala naman siyang uninstall button, di ba? Kaya hindi nyo naman kailangan matakot na, uy, baka mamaya hindi ko pwedeng i-uninstall yun. Don't worry, pwede. Bakit ba nangyayari yon sa phone ninyo? So, usually, nangyayari lang naman yon sa mga Android phone. Ang reason dyan guys is nag-i-install kayo ng mga random APK files sa phone ninyo. Lalo na yung mga gustong magkaroon ng mga free apps, yung mga gusto makakuha ng mga free coins sa mga games, yung mga gusto makakuha ng mga modded apps, modded games, yung mga may free gems, may mga free diamonds, etc. Usually, ang ginagawa kasi is pupunta ng Google Chrome, then magsa-search ng certain APK file, katulad ng mga nabanggit ko kanina, then ida-download nila yon. So usually ang mangyayari doon guys is pag i-install nyo na yung app na na-download ninyo is medyo suspicious na siya kasi walang logo. Yung pangalan niya is hindi katulad ng pangalan na plano nyong i-download. Minsan ang mas malala pa dito ay wala pa siyang logo tapos wala pang pangalan. Pero ngayon recently medyo nag-update na yung mga virus na ganito. So yes guys, no, virus siya or malware files. So, ang ginagawa kasi nito, once na in-install nyo yung suspicious application na to, is nag-work siya na parang crypto-mine sa device ninyo, na parang virus dun sa PC, na parang yung gaming rig mo, umiinit kahit wala ka namang ginagawa kasi may na-download ka na malware file. Ganun din nag-work dito sa device ninyo. Or minsan, yung file na yon yung nagiging reason kung bakit may mga nagpa-pop up na Shopee, Lazada, TikTok Shop kasi fino-force niya yung phone ninyo na mag-pop up yung mga yon para yung gumawa ng virus is magkaroon sila ng kita through affiliate clicks.
So para maiwasan yun, kailangan mag-ingat kayo sa mga dinadownload ninyo. Make sure na safe yung file na ini-install ninyo, tama yung pangalan, may logo, or the best way, syempre, i-download nyo na lang mismo sa Google Play Store directly yung file na gusto ninyo. So yun lang guys, hopefully nakatulong sa inyo yung video na to. Sobrang bilis lang niya. And honestly, kaya ko lang to ginawa kasi nagkaroon ng update yung mga malicious files na to na dati wala siyang pangalan. Pero ngayon, para mas makapagtago na sa system ninyo, is nagpapanggap siya ngayon na system apps. Kaya minsan, nahihirapan na kayong hanapin kung ano ba talaga siya dito. So ayun lang, kung nakatulong sa inyo yung video na to, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again in the next video.